Maagang nagising si Amor upang ihanda ang mga gamit na magiging anak nila ni Lucas. Yung kwartong ginagamit niya noon ngayon ay ang magiging anak na nila ang gagamit. Dahil umagang umalis ng bahay si Lucas, hindi nasamahan ng asawa si Amor na maglakad-lakad sa labas. Kaya naman naisipan na lang ni Amor na ikutin ang harapan ng bakura nila at magpahinga pagkatapos. Nag-almusal at naligo. Bandang alas 9 ng umaga dumating delivery galing sa shop na binilhan ni Amor ng mga nakarang araw. Kuya, pakilagay na lang po lahat sa kwartong to mga gamit ng bata. Ma'am, ang crib po ba sa inyo balak ilagay? Ang ibig ko pong sabihin yung arrangement po. Diyan na lang sa katabi ng kama niya. Yun lang po muna, ako na pong bahala sa ibang mag-aayos. Maraming salamat po. Sige po ma'am, tawagan niyo na lang kami kung may kailangan pa kayo sa mga gamit ng bata. Sige po kuya, ingat po kayo paalis. Inutusan ni Amor si Linda na ihatid sa labas ng gate ang mga lalaking nagatid ng mga pinamiling gamit ng bata sa isang mall nung nakaraang mga araw. At ngayong araw lang na ihatid dahil sa dami ng binili. Napasampa si Amor sa sofa habang hawak-hawak ang malaki at mabilog nitong tiyan. Hiningal sa kakalakad ng buntis. Ma'am Amor, merienda ka po muna. Hindi ka po pwedeng matulog dahil lalaking baby ninyo sa loob ng tiyan? Wika ni Leia. Nakakapagod ate Leia eh. Naantok na talaga ako. Magtubig po muna kayo. Pahinga lang. Maaga pa para matulog. Alas 10 pa lang po ng umaga. Ate Leia, inaantok na ako. Natawa si Leia dahil nagpamaktol ang buntis. Bandang alauna ng hapon, pagkatapos ng tanghalian, hinayaan ni Linda at Leia na matulog ang buntis. Alas 3 ng hapon na magising si Amor, sakto naman ang pag-uwi ni Lucas. I told you, wag mong pagurin ang sarili mo. Lucas, inaantok ako kapag walang ginagawa. May mali ka. Mag-mall ka. Mas lalo ako mapapagod. Tomorrow, let's visit your OB-GYN. Hindi ko naman schedule bukas eh. I know. Gusto ko lang malaman ang gender ng baby natin. Hindi ka naman siguro excited ano? Natawa na lang si Lucas at tinalikan ng noo ng asawa. Kinabukasan, good morning wifey. Good morning little one. Isang matamis na halik sa labi ang ginawad ni Lucas sa kanyang asawang si Amor at walang sawang halik naman ang ginawad nito sa malobong tiyan ni Amor. Kinakausap ang anak nito. Ito ang madalas na ganap sa loob ng bahay ni Lucas at Amor. Hindi nakakalimutan ni Lucas na pasehin ng asawa. Bangon na at may exercise tayo ngayon. Maingat na inalalayan ni Lucas ang 7 buwan na nitong buntis na asawa. Let me tie your hair. What do you want for breakfast? Nasa likuran ni Amor si Lucas. Sinusuklay ang mahabang buhok, tsaka maingat na tinalian yon. Ayoko ng malalansang pagkain. We have plenty of fruits, wifey. Ako na ang gagawa ng almusal ko. Samahan mo ako sa kusina. Pagluluto na rin kita ng almusal mo. Umiling si Lucas. Hindi kita papayagan na ikaw ang gagawa ng almusal ko. May initan ng bata kapag umarap ka sa stove. Mag-iingat naman ako eh. Sorry wifey, but I won't allow you. Let Leia and Linda do their job. Napabuntong hininga na lamang ang buntis sa sinabi. Maingat lang si Lucas sa kanyang asawa. Ayaw niyang mapagod ito. Ayaw niya rin magkaroon ng problema sa pagbubuntis ng asawa. Naglakad-lakad sina Amor at Lucas sa village. Tamang inikot lamang nilang 2 street, saka bumalik sa kanilang tahanan. More? Umiling si Amor. Mabigat ng tiyan ko, Lucas. Fine. Let's go inside. Mag-almusal na tayo. Hinayaan ni Lucas na si Amor ang gagawa ng sarili nitong almusal. Yogurt, banana, and strawberry with oatmeal cereal na pinagkalo-halo ni Amor sa isang bowl. Gatas para sa buntis at tubig naman ang pares noon. Enjoy your meal, wife. Take your shower after. Kumain ka rin, wag yung ako lang. Yes, ma'am, I love you. Alas 9 ng umaga, umalis sina Lucas at Amor patungong OB-GYN. Mas excited pa yung daddy kaysa mommy na malaman ang gender ng baby ah. Pasensya na po sa abala, doktor. Makulit po kasi tong asawa ko, kaya napaagang bisita namin. It's okay, Mrs. Montenegro. Mas maganda nga yan eh. Hands-on si daddy sa inyong mag-ina. Hindi lahat ng asawa nakafocus sa kanyang mag-ina. You're blessed na meron kang asawa na uunahin ka sa lahat. I swear to God, di na ako makakahanap ng katulad niya. Magiliw na salita ni Amor sa kanyang doktor.
Magiging mabuting mga magulang kayo sa inyong magiging anak. Malumanay na nasabi ng doktora sa kanila. Napangiti sina Lucas at Amor sa mga binitawang salita ng doktora. Hawak-hawak ni Lucas ang kamay ng asawa. Hindi niya to binitawan hanggang sa sinimulan na ang ultrasound kay Amor. Look at this little one. Magalaw. Ito ang ulo niya. At ito naman ang maliit na paa at kamay. Babae po ba o lalaki, Doc? Tanong ni Lucas. Gusto niyo bang malaman ngayon? O gusto niyo mag-baby gender reveal? Nagkatinginan si Lucas at Amor. Tumango si Lucas sa asawa. Maya-maya tiningnan ni Amor ang display screen kung saan nakikita ang gumagalaw na bata. Umiling siya. Wag na po. Gusto na po naming malaman ngayon ang kasarian ng magiging anak namin. Natuwa naman ang doktora sa sinabi ni Amor. Congratulations! It's a girl. Ito ang private part niya. Look at her. Malikot ang bata. Panay galaw ng galaw, Mrs. Montenegro. Since nasa 7 months na siya, iwasan mo nang kumain ng maraming kanin, ha? Tsaka more on exercise dapat para di tayo mahirapan sa panganganak. Nandiyan naman si Mister para umalalay sa'yo anytime at ingat-ingat sa mga nilalakaran. Ang laki pa naman ng son mo, Mrs. Walang paglagyan ng kasiyahan ng dalawa nang malaman ang kasarian ng anak. Ang daming habilin ng doktora kay Amor at dapat maging maingat. Hindi naman sensitibo sa ibang bagay si Amor, ngunit doble ingat pa rin. I want her to get your eyes, nose, lips, and cheeks. I want her to look like you. You're beautiful, wife. Kapag naging malaki naman sana, gusto ko rin na maging kamukha mo siya, gwapo na at matangkad pa. After ni baby na lumabas, pangunahin lang kita ng ilang buwan, tsaka tayo gagawa ng baby brother. Loko, pwede ba yun? Sino ba kasi ang nagsabi na hindi? Nagkibit balikat si Amor. Maya-maya kinuha ni Lucas ang kamay ng asawa at tinalikan ang likod ng palad. Thank you so much for giving me a happy family. You did much more than touching my heart. You charmed and seduced my soul with you who really are, Lucas. Di na nakapagpigil si Lucas. Pinarada ang kotse sa gilid ng daan. Pagkatapos binalingan ni Lucas si Amor at ginawaran ng malalim na halik ang asawa. Lahat na alarma ng ibalita ni Lucas na isinugod si Amor sa ospital. Madaling araw. Nagkaroon ng internal bleeding si Amor. Alerto si Lucas kaya't maayos ang pagdala niya kay Amor sa emergency room. During months 4 to months, bleeding may be a sign of the placenta separating from the inner wall of the uterus because the baby is born. Paliwanag ng doktor. Doc, is bleeding at 8 months pregnant normal? Nag-aaralang tanong ni Lucas. Women with vaginal bleeding during late pregnancy should go to the doctor to be evaluated promptly because the bleeding may be associated with complications that threaten the safety of the woman and or the fetus. Good thing kasi kaagad mo siyang dinala dito. Wala naman po bang masamang mangyayari kay baby, Doc? Please check my wife too. Gusto kong ligtas sila pareho. Don't worry about them. Ligtas sila at kailangan lang munang magpahinga ng asawa mo. Bukas ng umaga magpapa-ultrasound tayo sa kanya. Thank you, doctor. She needs to stay here for a while. Kailangan din obserbahan ng bata sa tiyan at ang pagbibleeding ni Mrs. May mga gamot naman na ititake para siguradong ligtas sila. Napabugaan ng hangin sa kawalan si Lucas nang lumabas ang doktor. Kagad din siyang lumapit sa kanyang asawa na nakatulog dahil sa gamot na nakahalo sa dextrose nito. Naupo siya, tinawakan ng kamay ng asawa. Thanks God. Aniya, tinalikan ang likuran ng palad ni Amor, tsaka inaplos ang tiyan ng asawa. Umaga na nang nagsibisita ang pamilya ni Lucas. Labis-labis din ang pag-aalala ng lahat dahil sa nabalitaan na pagdurugo ni Amor. Ma, ayos lang po ako. Wala pong masamang nangyari sa amin ng apo ninyo? Nakangiting sabi ni Amor. Wala bang masakit sa'yo? Yung apo ko ba sumisipa ba? Malikot pa ba sa tiyan mo? Saad naman ng ina na si Celeste. Maya-maya ipinakita ni Amor ang malaking tiyan sa biyanan. Ayun na at gumagalaw ang bata sa bahay bata. See? She's fine. Nothing to worry. Nag-bleeding lang talaga ako dahil siguro malapit na ang panganak ko. Pero 33 weeks pa lang naman ang son mo eh. Baka kasi delikado. Mamaya po ma, makikita natin na maayos si baby. Magpapa-ultrasound po ako mamaya. Sorry po kung pinag-alala ko po kayong lahat sa nangyari. Napayakap na mahigpit si Celeste kay Amor. Samantala,
Nasa lobby ng coffee shop ng ospital sina Lucas at Tyrone. Maliban sa nakababatang kapatid, wala na ibang karamay si Lucas. Abala ang ama sa paghukom sa korte kaya hindi nakapunta sa ospital. Baka nag-bleeding kasi hindi na nakatiis. What the shit are you talking? Iniingatan ko ang di mapala mag-ina ko tas yan ang sasabihin mo. Utak mo na saan? Baka lang naman. Alam mo naman tayong mga lalaki. Ulul ka, Tyrone. Ikaw lang ang manyak sa atin. Kaya ko magtiis, hindi lang mapanong mag-ina ko. Below the belt na yung sinasabi mo sa akin, Look. But honestly, what happened to her? Why did she suddenly bleed? Sumimsim ng kape si Lucas bago nagsalita. The truth is, I don't even know. We were fast asleep about 2 o'clock in the morning. Amor was moaning constantly, has been complaining to me that she has a stomach ache at ang makulit mong pamangkin. Malikot kaya naiiyak sa sobrang sakit ng tiyan. Yun sigurong dahilan kung bakit nag-bleed siya. So, kasalanan na naman ng inosenteng bata, ganon? Sa inis ni Lucas, kinutusan ng kapatid. Di niya alam kung nagbibiro ba o seryoso sa mga sinasabi. Funny, nag-aalala na nga ako, nagawa mo pang magbiro. Hindi na ako magsasalita, basta ang masasabi ko na lang kailangan niya nang mag-ingat dahil ilang weeks na lang manganganak na siya. Natahimik si Lucas sa sinabi ng kapatid nito sa kanya. Makalipas sa 1 oras, bumalik ang dalawa sa kwarto kung saan naroon si Amor at ang inang si Celeste. Lumapit si Lucas sa asawa at kagad hinawakan ng kamay. Does it hurt? Anong sabi ng doktor? Maya-maya dadali na siya sa OB-GYN tapos pagbalik niya rito, medical treatment na para kay mommy at kay baby. Ang ina na si Celeste ang sumagot. Is that so? Sasama ko na makita ko kung okay ba ang bata. Ngumiti si Lucas sa kanyang asawa. Bed rest ka muna at huwag kang gagawa ng mga trabahong ikapapahamak mo. Tumango naman si Amor bilang pagsang-ayon sa sinabi ng asawa. Ayaw din ni Amor magkaroon ng malaking problema sa pamilya nila dahil ayaw niyang maging pabigat sa mga ito. Naalala niya pa noong nakunan siya, si Tyrone lang nakakaalam noon at dahil lihim ang pinagbubuntis niya noon, nagkaroon ng matinding pinagdaanan si Amor at hindi kumapit ang bata nang nagkaroon ng di inaasahang pangyayari. Naging maayos naman ang kalagayan ng bata sa loob ng tiyan ni Amor. Para doble ingat, nagbigay din ng gamot ang doktor para sa bata na mas kumapit pa ito hanggang sa huling kabuwanan ni Amor. Kinagabihan, mabilis nakatulog si Amor dahil sa gamot na ibinigay ng doktor. Ngunit naalimpungatan to dahil panay ang likod ng bata sa loob ng tiyan. Lucas, tawag ni Amor sa kanyang asawa. Wife, I'm here. What's wrong? Ang sakit ng tiyan ko. Namimilipit si Amor. Panay ang ihi ko dahil sipa ng sipa ang anak mo. Dahil doon naramdaman ni Amor ang sakit sa puwerta ng pagkababae nito. Hindi na ulit pinapatulog si Amor. Maya-maya hinimas ni Lucas ang tiyan ng asawa. Hinalikan at kinakausap ang anak nito. Your Honor, can we let Mommy to sleep? Mommy has been crying all day, Your Honor. Daddy is here to watch over you. Let's let Mommy Amor rest first. Your Honor, I love you both. Habang binibigkas yun ni Lucas, pansin ng dalawa na kumalma din ang bata sa loob ng tiyan. May oras na lumilikot ngunit di na katulad ng nirereklamo ni Amor. Napangiti ng matamis si Lucas na makitang mahimbing nang nakatulog ang asawa. Haplos pa rin ni Lucas ang tiyan dahil yun ang nagpapakalma sa bata. Daddy's girl, ha? Magiliw na salita ni Lucas, maya-maya hinalikan ng tiyan ng asawa. Hinaplos din ni Lucas ang pisngi ni Amor na mahimbing nang natutulog. Ngayon niya lang ulit na pagmasdan ng asawa ng matagal. Our daughter is like you and a sunflower. A sunflower symbolizes joy, energy, and a positive outlook in life. Those with a sunflower personality are sunny, positive, and a source of energy for those around them. Nakakahawang energy mo every time na nakikita kitang nakangiti at masaya. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit minahal kita at mamahalin pa ng sobra. Dahil malapad ang kama na tinutulugan ni Amor, tumabi si Lucas sa asawa at tumagilid nang sa gayon mababantay niya ang kanyang mag-ina. Kamusta ang pakiramdam mo? Konting tiis na lang makakalabas ka na rito at sa mga susunod na araw? Namimiss ko na ang bahay, Lucas. 1 linggo na kami ni baby dito sa ospital at sa tingin ko, wala na kayong dapat na alalahanin? Yeah, wala na nga. Ngunit mas maigi na rin yung sigurado tayo. Next month, manganganak ka na, wifey. Bukas, gusto ko nang umuwi. Hindi mo ba napapansin? Sa loob ng ilang taon, taon-taon din ako na-ospital. Hindi lang isang beses sa isang taon, many times. Lucas, iuwi mo na ako bukas. Wife, sa sunod na araw pa, please, be patient. Napabuntong hininga si Amor at maya-maya, di na to nakipagtalo sa asawa, tumahimik na lamang.
Napansin ni Lucas na nagtampo ang asawa, kaya naman kinausap niya ulit iyon. I'm sorry wife, kailangan lang talaga nating sundin ang sinasabi ng doktor. Thank you, I love you. Pero uuwi tayo bukas? Napa-oo na lang si Lucas. Alam niyang nababagot na ang asawa na nakahiga sa hospital bed ng ilang araw, kaya hindi niya ito masisisi. Kinabukasan, 10:00 ng umaga nang bumisita ang doktor ni Amor. Di naman nabigo ang buntis na ibalita sa kanya na makakalabas na siya pagkatapos ng ilang araw sa ospital. Reminders lang po, Mrs. Huwag magpapasaway po. Exercise everyday at kumain ng masustansyang pagkain para si baby healthy rin. Yung mga vitamins na nare-require na dapat inumin. No skip po. Noted po, Doc. Maraming salamat. Magiliw na salita ni Amor sa kanyang doktor. Mahal, makakalabas na ako. Napahawak ng kamay si Amor kay Lucas. Masaya naman si Lucas dahil nakikita niyang malakas na ulit ang asawa kahit ramdam nito ang bigat ng tiyan. Pag-uwi sa kanilang bahay, kaagad dumiretso ng kwarto sina Lucas at Amor. Habilin ng doktor magpahingang buntis dahil kakalabas pa lamang ng ospital. Lumipas sa 1 linggo, balik workout ang buntis. Maaga pa sinasamahan na siya ni Lucas na maglakad-lakad sa village. May ilang mga nakakasalubong na binabati silang dalawa. Magandang umaga, Attorney Montenegro. Sobrang laki na ng tiyan niya. Naku, mabigat yan sigurado. Buntis ho kasi, magandang umaga. Nang makalayo, nagsalita naman si Amor. Ikaw nga, hindi naman buntis pero malaki ang tiyan. May narinig ka ba sa akin? Hey, watch your mouth. Mamaya marinig ka niya. Totoo naman kasi. Literal na malaki ang tiyan ko dahil buntis ako. Inakbayan ni Lucas si Amor at kinabig ang balikat. Calm down. Umagang-umaga nang aaway ka. Mamaya niyan maging masungit yung anak natin. Nagsasabi lang ng totoo. Bawal manlait ang buntis, maraming pamahiin. Hindi na nagsalita si Amor. Nagpatuloy na lang sila sa paglalakad hanggang sa makabalik na ang mga ito sa kanilang bahay. Wife, I have something to say. Panimula ni Lucas. Inalalayan ng asawa na maupo sa sofa habang nakaalalay ang isang kamay sa tiyan. Next week, kailangan kong pumunta ng New York. Remember I told you about my film in Manhattan? May asikasuhin sana ako doon. Habang nagpapaliwanag si Lucas, hindi tumitigil ang kamay sa pagbigay ng prutas sa kanyang asawa. Ayos lang. Ayos lang din naman sa akin kung sasama ka. Hindi, ayokong bumiyahe ng eroplano. As you can see, sobrang laki na ng tiyan ko, mabigat. You sure? 1 linggo akong mawawala sa tabi mo. Ayos lang. You're gonna miss me. Not really. Talaga ba? Nag-isip muna si Amor bago siya nagsalita. Balik ka bago ako manganak, Lucas. Huwag mo kong alalahanin dito dahil kaya kong aking sarili. Tatawag naman ako anytime kung magkaroon man ng problema or anything. Lawyer ang trabaho mo, hindi tagabantay ko. Nang matapos mag-almusal ang dalawa, nagpaalam si Lucas na aalis muna. Full-time husband and lawyer Lucas Montenegro. Sambit ni Amor nang makalabas si Lucas mula sa kwarto nila. 1 linggong nakakalipas. Umalis si Lucas papuntang Amerika. 2 araw bago nakatawag si Lucas kay Amor dahil sa haba ng agwat ng oras ng Pilipinas at ng Amerika. How are you feeling right now? Sorry if I did not call you when I arrived here in New York. Tinambakan kagad ako ng maraming cases na i-review. I miss you already, wife. Ayos lang ako rito, wag mo akong alalahanin. Sumasakit ang tiyan ko dahil sa mga sipat galaw ng anak mo. Don't mind me here, attorney. Focus ka sa trabaho mo dyan. Nagpatawag ka ba ng doktor? Kumakain ka ba ng maayos dyan? Vitamins mo? Nag-exercise ka ba every morning? Natawa si Amor sa sunod-sunod na tanong ni Lucas. Yes, attorney, I'm doing well. Everything is fine and great. 2 weeks na lang iintayin, lalabas na si baby. Pero dahil firstborn, baka mag-extend na 1 days bago ako mag-labor. That's great. I'm coming home soon. I miss you so much. 2 araw ka pa lang dyan, Lucas. Unahin mo yung trabaho mo, basta okay lang ako rito and I miss you too. I have to go. Within 10 minutes, we have a meeting. I love you, wifey. I will call you when I'm not busy. Ingat kayo ni baby. Come home soon, Daddy Lucas. Napangiti si Lucas matapos makipag-usap kay Amor. 2 araw pa lang nakakalipas, nasasabik na tong makita at mayakap ang asawa, lalo na't alam niyang maya-maya hahanapin siya nito. Nakalipas sa 1 linggo, ang inaasahang makakauwing asawa ay hindi matutuloy sa kadahilanang kinuha si Lucas maging abogado ng isang Filipino citizen doon. Nadismaya si Amor.
Iba na ang tumatakbo sa kanyang isipan nang sabihin ni Lucas na abuti ng ilang buwan ang tatagal nito sa Amerika. 1 linggo? Ayos lang naman sa akin. 1 buwan? Okay naman sa akin, Lucas, dahil trabaho mo yan. Pero wag naman sanang abuti ng ilang buwan dahil hindi ko kakayanin. Wife, promise. Just 1 month or more than 1 month. Wag ka na nga lang mangako kung alam mo naman sa iyong sarili na alanganin ng uwi mo. Wife, are you mad at me? Umiling si Amor, ngunit baka sa mukha ng asawa ang pagkadismaya at lungkot na matatagalan ang balik ni Lucas. Parang alam na rin ni Amor ang mangyayari. Kung hindi ka pa makabalik ng ilang buwan at manganganak na ako, matapos ang recovery ko sa panganak, susunod na kami ng anak mo dyan. Umiling si Lucas. No, I mean, hindi ka pwedeng bumiyahe, nakakapanganak pa lang. Just wait for me there, promise. I'll be home after these cases. Hindi na nagsalita si Amor. Napabuntong hininga na lamang ito at nagkibit ng balikat. Fine. Wife? Amor? Ina Amor Contreras, Montenegro? What? Tapos na ako magsalita, Lucas. Kapag hindi ka pa uuwi sa loob ng 1 buwan, kami na ng anak mong pupunta dyan. Sa unang pagkakataon, sa dumaan na buwan, taon na pagsasama ni na Lucas at Amor, ngayon lang ulit nakita ni Lucas na nagalit ang asawa. Alam niyang magiliw at malambing to sa lahat ng oras, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya yon ngayon. Natahimik si Lucas. Ilang segundo lang nagsalita siya ulit. I'm sorry. Promise I'll be back home as soon as possible, wife. Huwag ka nang magalit, please. Napabuntong hininga si Amor at hindi na nagsalita ng ilang segundo. Maya-maya napangawi na lamang ito nang maramdamang sumasakit ang tiyan. Wife, what happened? Are you hurt? Umiling si Amor. Ayos lang ako. Sige na, magpapahinga na ako. Wife, wait. Amor, are you hurt, wife? Di na natapos ang sinasabi ni Lucas nang biglang nawala ang video call ang dalawa. Kagad nag-dial sa ibang app si Lucas upang tawagan si Amor, ngunit hindi na to sinasagot. Kaya naisipan nitong tawagan si Leia, alamin ko ano ang nangyari kay Amor.